Continue to shine upon us, Panginoon. And all these blessings, maraming salamat. For all the blessings you gave us all throughout the year, O Lord. Truly, ikaw lamang namin dapat mag-magnify. Ikaw lamang namin na itaas sa pangalan mo lamang, O Lord. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious.
generations, and their families, and their children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and their families, and their children, and their children, and their children. May His favor go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the morning, in the morning, in the winter, in the sunset. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you, He is for May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His blessings go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the morning, in the morning, in the evening, rejoicing. He is for you, He is for you. May your favor be upon us. May your presence be upon us. May we feel your presence. Amen. Please favor be upon all of us. Amen. Yun. Kabilay. Gusto po ka? Amen. Yan. Praise God. Ganda ng lyrics, no? Paano eh? Tapos na tayo. Sabi talaga. Pwede na to. Blending, ha? Narinig niyo ba yung mga blending? Pero ingat na rin, may blending ng mga voices. Kailangan ko. Pati ako na-carry on. Nakalimutan ko na mag-devotion ko lang. Diyan mo muna yung cellphone ko, te. Dito ako. Dito tayo sa second session. Ayaw mo pala makita ko nga pala. Sorry. Ano po yung una? Love? Love? Inline. Jesus. For years, in yung church natin, no? Panginoon. Love Jesus, then second, love one another. Love. Tagline or aim natin na one heart and one
This is the one mind of community or church, or a community of believers, group of believers. Ecclesia, great word. We are given mandate to fulfill the redemptive purpose of Christ. So, ano po ito? Kasi natin sa scripture, kagalaman, ha? Yan, 1:13-24 hanggang 35. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Ngayon, magmahalan kayo kung paano po kayo minahal. Ngayon din naman, magmahalan kayo kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa. Makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Kung makikilala ang tunay ng mga alagad ng Panginoon, sila ay nagmamahal. At yung word na mahal dyan, iibigay, agape. Unconditional love of God. The greatest love of all. And which is, the Lord Jesus Christ showed us on the cross. Secondly, Colossians. So, Colossians 3:12 hanggang 14. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya, at pinili pa sa Kanya. Dapat kayo maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at pagtiis. Magpagpasensya kayo sa isa't isa. Ang offer niya, magpasungkitan kayo. Magsungkitan kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Kaya hindi mawawala yung love and unity. And we are already united in Christ. And last, based upon the scripture tayo, please. Friends. Filipos 2:2. Lubusin nyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, and one mind, magabuklod kayo sa isang pag-ibig, one heart, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Sa puso't diwa. Pinoy na tayo. Ako isang Pinoy. So, una, kailangan makikita natin, loving one another is the one mind of community or church. We must have Christ-like love in relationship. In relationship. So ito makita sa atin mga kapatid kung paano sabi doon, minahal tayo. Mahal na tayo ng Panginoon. Kaya kayo na lang kung kanyang pagsinta, pagmamahal sa atin. Lalo tayo kanya mga anak. Kaya dito makita natin, ang pagmamahal sa isa sa ay agape. Hindi batay sa damdamin, kundi sa grasya, grace, pinagdaan loob ng Diyos. Pagpapatawa at forgiveness at pagkapamuka, humility. Kasi ginawa ng Panginoong Jesus yan para sa atin. Kaya po ba, kung nasa langit, nagkatawang tao, pinagdaan ng kanyang pagiging Diyos, upang sundin ang iniutos ng kanyang Ama. Upang tayo ay manumbalik sa relasyon sa Kanya. Theologically, ang tunay na unity ay hindi uniformity. Pwede tayo makapare-pareho ng kasuotan, ng panunuman, panlabas. Pero sa loob, sa puso, dapat kaisa tayo kay Kristo. We must have one heart. Not only one heart, but also one mind. Kaya we must have the mindset of Christ. Sabi niya, sa Colossians ninyo. Sabi dito, kundi pagkakaisa sa layunin at halaga. Hindi pagkakaroon ng isang opinyon, kundi pagyakap sa isang panampalataya. And was speak sa Ephesians 1 faith, 1 baptism, 1 hope, 1 spirit. At least kahit may pagkakaiba-iba ang ating personality at tungkulin. As chapter 4 din ng Ephesians, binigay mo na may course ng body parts.
Hindi lahat pare-pareho. May kanya-kanya tayong tungkulin, function, responsibilities. Kasi kung pare-pareho, hindi matatapos yung gawain. Kaya, kahit tagalinis ka lang ng simbahan, that's great ministry pa rin. Kahit di ka pansin, di ka kikita sa harapan, ng entablado, di ka malipit kang makita, pero ginagawa mo yan para sa Panginoon, for the glory of God, parehas ka rin po ng mga naglilingkod na nakikita. Ang mga kapakayan, sabi mo, ano yan? Hindi nakikita. Hindi naman natin sa Panginoon na ginagawa. Kahit hindi tayo nakikita, no, we do it for the glory of God. Amen? We do it for the glory of God. Because we're not people pleasers. We are God pleasers. And secondly, unity, ami. Sa gitna ng mga alitan o aluwa. Hindi pagkakaroon ng pagkakaunawaan. O kung ano naman nagpapos ng masakit ay division. Pero hindi yan kalooban ng Panginoon. Pero, unity pa rin ang nilalais sa atin. Design sa atin ng Panginoon sa church, as His church. That's why we need one mind of Christ. So, hindi maiwasan ang alitan, ngunit ang biblical reconciliation. Kaya po yung Mark chapter 18, ano yung guidelines, yung process, how to deal yung alitan niya, mga conflicts. Biblical reconciliation ay ginagawa niyo sa galit kundi sa pag-ibig. Pagkat itong aspeto nito, napakahirap nito i-deal. Napakahirap nito, pero dapat ma-deal sa church. Hindi pwede. Hayaan na lang. Mas lalo kong lalala. Mas lalo magkakaproblema kapag pinayaan na lang. O pinabayaan na lang. O sa kanila, maayos din yan. Hindi po. Kasi parang yan, virus, magkakawaan. Kaya nga, kung nagkasala sa iyo, o kung magkasala sa iyo, ang kapalit mo, sinong lalapit? Yung nagkasala ko, o yung nasaktan, nagawa ng kasalanan? Inagawa ng kasalanan. No, mahirap yun. Gusto talagang Panginoon, mahirap ang gagawin natin eh. Yung comfort, mapilitan, mas may faith. Lalapitan natin, kapatid, saktan mo ako sa sinabi mo, saktan mo ako sa ginawa mo. Hindi yung mag-i-impim ka lang ng galit. Sino mahirapan pa rin? Sino mahirapan? Yung nag-i-impim ng galit. Hindi niya sinasabi. Kasi sometimes hindi na alam na nasaktan tayo, nasaktan ka. Kaya kailangan ipaalam mo. Paalam mo. Ayun, ayaw niya ipaalam. Ikaw naman, gumawa ng kapakanan. Malaman natin. Para naman din siya ay matulungan. Kaya mo. Kasi yung mga taong hindi ganun ng karakter na mapagpunod siya. Kaya niya, yun ang nagsasabi. Kailangan pang sabihan. So, tama talaga ang Biblia. Upang ang purpose dito, kausapin ang sarili niya, private, tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang iyong o inyong pagsamahan bilang kapatid. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, sige ito huwag sa second session, magsama ka pa ng isa o dalawang tao o kapatid sa Panginoon. Upang lahat ang pinag-usapan ninyo ay may witness ka, mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Ngayon, ayaw pa rin makinig. Kung ayaw pa rin niya makinig sa kanila, sabihin mo na sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niya makinig sa iglesia, ituring mo na siyang parang impir o isang maniningil ng buwis. Ibig sabihin niyan, makasalanan. Grabe, hindi siya mahanap talaga. Kaya may proseso eh.
may protesto ang Panginoon sa pag-ibig ng mga conflicts. Hindi basta-basta na, hayaan mo lang, pabayaan mo lang, o hindi mo siya, hindi agad, mo yan yung mga sensitive issues. Kasi, kung sinabi ko, para yung virus, para yung COVID-19, nakamamatay yan ang relasyon. Kaya nga, bilang aplikasyon, magkaroon ng oras ang bawat pamilya ngayon. Kung mayroon kayo mga samaan ng loob, ibigyan, magpatawaran, at mulaman o meron, magpasalamat sa isa't isa, at pagkatapos, magtulong-tulong sa gulat po itong katanungan nito. As a family group discussion. And then, nawala yung magtulong-tulong sa bukan ang ito na lang. Ano ang kaibahan ng Christ-like love sa kanilang pag-ibig ng mundo? So ito na po, family discussions naman tayo. Sama-sama uli ang mga pamilya na sasagutan itong mga discussions, questions nito. Ay, ito pala yan. Yan. Ito na lang yung family discussions, questions. So, love one another, the one mind of unity or church. So, sige, balik ulit tayo sa ating mga pamilya. Number 2, ayan. Ano sa konkretong paraan maaari mong gawin ngayong linggo upang pagmahal tulad ni Kristo? Ayan, may family huddle activity. Magbahagi ang bawat member ng pamilya sa inyong discussions. Ang isang paraan kung paano niya naranasan ang pag-ibig ni Kristo mula sa pamilya o sa kapatiran sa iglesia. And then, kunin ang buod at ibahagi sa lahat mamaya. Picture na? And then number 3, anong uri ng conflict ang madalas nangyayari sa loob ng pamilya o iglesia? Madaling salita, hindi yung pagkakaintindihan o pride o pagmamataas. Number 4, ano ang papel ng pagpapatawad sa pagpapagin ng pagkakaisa? Ngayon ba kailangan patawarin ngayon? Ha? Meron ba kailangan patawarin ngayon? Okay? And then, Lalamig ako, babe. mamaya, kahit nag-challenge natin yan. So, 4 na, hanap ito eh. Okay na. Kami ko yan ba? Number 1. Then, share again, ha? And then, pag nag-share tayo mamaya, be specific na, ha? No further explanation. Just para straight to the point. Ma'am Ani. Ma'am. Ano yung sulat nyo yung labasahin nyo? One. Okay, sama-sama tayo ulit. Basta. Kapit. Ay, ito. Tapos yung binahagi ng bawat member ng pamilya, summarize siya. Ano yung, alam mo, may magkakapareho dyan. Kasi sabi nyo na. Mas mami. Oh, Ben. Ma.
Okay, off ko muna itong FB Live natin.